Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Mag-ingat kayo sapagkat may mga taong magkakanulo sa inyo sa mga hukuman at hahagupitin nila kayo sa mga sinagoga. Dahil sa akin, ihaharap kayo sa mga gobernador at mga hari at magpapatotoo kayo sa harapan nila at ng mga hintil. Kapag nililitis na kayo, huwag kayong mabalisa tungkol sa sasabihin ninyo o kung paano ninyo sasabihin. Pagdating ng oras, ito'y ipagkakaloob sa inyo, sapagkat hindi kayo ang magsasalita, kundi ang Espiritu ng inyong Ama ang magsasalita sa pamamagitan ninyo. Ipagkakanulo ng kapatid ang kanyang kapatid upang ipapatay. Gayon din ang gagawin ng ama sa kanyang anak. Lalabanan ng mga anak ang kanilang mga magulang at ipapapatay. Kapupuotan kayo ng lahat dahil sa akin. Ngunit ang manatiling tapat hanggang wakas ang siyang maliligtas." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Umupo ang lahat. Isang magandang gabi po sa inyong lahat. Merry Christmas po. Kamusta ang inyong Pasko? Busog na busog ba? Sagana, no? Talagang yan naman talaga ang dulot ng paalala sa atin ng diwa ng Kapaskuhan. Yun nga lang, wag lang sanang isang araw. No? Kaya nga, hindi lang tayo pwedeng ngayon lang. Para bang nagpapahinga lang tayo, tapos balik tayo sa mga hindi magagandang ugali. Pag panahon ng Kapaskuhan, sinasabi nga, usong-uso yung giving, sharing, pero hindi pwedeng pang isang araw lang. So ngayon, nagpapatuloy tayo sa tinatawag nating Octave of Christmas. Ikalawang araw pa lang kung tutuusin. Matapos tayong magdiwang, magsaya, magparty, magkainan, no, magbigay ng regalo. Pero ngayon ay sa ikalawang araw at sa pagpapatuloy natin ng pagnonobena sa Mahal na Birhen ng Soledad, ang narinig nating kwento, lalo na ngayong ipinagdiriwang ang kapisahan ni San Esteban. Isang araw makalipas ang pagsilang ni Kristo, ang paggunita ng kanyang kapanganakan, kasunod agad ay ang pagbubuwis ng buhay ni San Esteban. Kung tutuusin, hindi naman niya talaga ibinuwis, kundi siya ay napagtripan. Siya ay pinatay dahil sa kanyang paniniwala kay Kristo na siya ang Mesiyas. Para bang, ba't ganun? Biglang kakasilang lang, biglang mayroong patayan. Pero ang pinapaalala sa atin, hindi lang yung kamatayan niya, kundi ang kanya ring pagsilang sa kalangitan. Dahil ang isang tao na namamatay sa pananampalataya, ang isang taong namatay dahil kay Kristo, isinisilang sa langit. Kaya nagbubunyi ang langit. Siyempre medyo mahirap lang unawain yung proseso, lalo na, di ba, kung titingnan natin paano ba siya pinatay, pinagbabato. Di ko alam kung ilang beses siyang binato bago sa tuluyang nalagutan ng hininga, at sa kanya rin paghihirap, patuloy pa rin niyang ipinakita, ipinamalas ang pananalig niya kay Kristo. Kaya pinarinig pa rin niya, nasabing, nakita ko ang anak ng tao, si Kristo nakaluklok sa kanan ng Ama. Kaya lalong nagpantig yung tenga ng mga saserdote, yung mga nandito, kung kaya talagang pinanggigilan nila at hindi tinigilan hanggat hindi nalalagutan ng hininga si Esteban. Na magandang paalala din sa atin na hindi ko alam kung matapos o kahapon
pumila kayo para halikan yung sanggol na si Jesus. Pero alam niyo ba kung anong kaakibat? Kasi 'di ba ang panyaya sa atin, pumunta tayo sa Belen, tunghayan natin ang sanggol na isinilang sa Belen at ibigay natin ang pagsamba. Pag sinabing sinasamba natin at talagang nararapat lamang na sambahin ang Diyos, ibig sabihin, isinusurrender din natin ang ating mga sarili. So baka naman humalik lang tayo para magpa-picture, para may maipost lang. Yun na nga lang, pag nagpo-post ka, kapag binabash yung post mo, agad-agad ka rin namang nagagalit, agad-agad ka rin namang nagre-react. Yun pa lang yun. Paano na kung mangyari yung sinabi ni Kristo sa ating ebanghelyo na pagkakanulo, papatayin, mismong kapatid, mismong kapamilya, sisiraan ka, baka doon pa lang, bumitaw na tayo na, walang Jesus, walang baby Jesus. Talagang laban kung laban. Naiintindihan ba? Hanggang saan ba? Kasi si San Esteban, hanggang kamatayan. Mahirap yon. Pero hindi siya lumaban, hindi siya nakipagpalitan, nakipagdebate, hindi siya nakipagtalo. Tinanggap niya yung hatol kasi hindi siya natakot. Dahil sabi nga, ang mananatiling tapat, sabi ni Kristo, hanggang wakas, yun yung maliligtas. Kaya nga sa ating pananampalataya, di ba, hindi natin kinatatakutan dapat ang kamatayan. Lalo na kung ang kamatayan natin ay dahil sa ating pananampalataya. So hanggang saan, sa tingin ninyo, ang kaya mo na sumunod o sundan si Kristo? Sabi nga natin, ang mahal na birhen, yung kinakantang awit ng solidad, di ba? Mula sa sinapupunan hanggang sa kamatayan. Tinanggap na mahal na birhen sa kanyang sinapupunan at sinundan hanggang kamatayan. Kaya ang mahal na birhen naroon sa langit. Kapiling ang kanyang anak na si Jesus. At talaga nagtutulong-tulong. Ang ating Panginoong Hesukristo, ibinigay si San Esteban, ganun din ang mahal na ina para tulungan tayo dahil mahirap naman talaga. At sa hirap, kailangan natin ng kumbaga rest back. Kailangan natin ng susuporta, lalo na kung yung bang pakiramdam mo, gusto mo nang gumanti. Gusto mo nang pumatol. Pero ang sabi ng mahal na birhen, di ko man bibig. Kaya nga mahal na birhen, di ba, nananahimik lang. Pag nilayan mo muna, bago mo sabihin, bago ka magbitaw ng salita, bago ka mag-click dyan, pag nilayan mo muna ng mabuti, baka nakalimutan mo na naman kung ano ang mga turo ng ating Panginoong Hesukristo. Na siyang ipinatunayan din ni San Esteban. Nung siya ay binabato na, pinagdasal pa niya ang mga umuusig sa kanya. At ipinagkatiwala, sabi nga sa iyong mga kamay, pinagkakatiwala ko ang aking espiritu. So yung mga panahon na hinihiling sa atin, ipagpasa Diyos muna. Dahil hindi naman natin ito, hindi lang natin laban ito. At ang labang ito, ang Diyos din ang magtatanggol sa atin. Tandaan niyo po, ang paghihirap dito sa mundo, walang-wala yan sa ating tatamuhing gantimpala doon sa langit. Unless, gusto nyo ba mapunta sa langit? Pero sasabihin nyo na naman, wag muna ngayon. Laging wag muna. Pero gusto mong pumunta sa langit, pero parang minsan laging sa kondisyon natin . Pero yung kondisyon naman, minsan kahit sobrang tanda na, wag muna Lord, wag muna Lord. Pero maging handa tayo, lalong-lalo na sa mga panahon, talagang biglang papasok yan ang panunukso, biglang papasok yung mga
magpapasusubok sa ating pananampalataya. Kaya nawa, pag dumating ang araw na yan, sa ngayon, sige, oras ng pagsasaya, pero lalaki yan, maglalakbay yan, magtuturo yan, ganun din sa atin. No? At sa mga panahon na talagang susubukin tayong balikan lang natin lagi yung pangako ng ating Panginoong Hesukristo. At nawa, mula sa pagsilang hanggang kamatayan, manatili tayo kay Kristo. Amen. Kapayapaan ni Kristo at salita niya'y totoo, nawa'y manahan sa inyo. Sumainyo ang Panginoon, at sumaiyo rin. ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Pagkaalis ng mga pantas, napakita kay Jose sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon. Sinabi sa kanya, "Magbangon ka, dalhin mo agad sa Ehipto ang mag-ina, at huwag kayong aalis doon hanggat hindi ko sinasabi sa iyo, sapagkat hahanapin ni Herodes ang sanggol upang patayin." Kaya dali-daling bumangon si Jose, at nang gabing iyo'y dinala sa Ehipto ang mag-ina. Doon sila tumira hanggang sa mamatay si Herodes. Nangyari ito upang matupad ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta, "Tinawag ko ang aking anak mula sa Ehipto." Pagkamatay ni Herodes, isang anghel ng Panginoon ang napakita sa panaginip kay Jose sa Ehipto. "Magbangon ka," sabi sa kanya. "Iuwi mo na sa Israel ang mag-ina, sapagkat patay na ang nagtangka sa buhay ng bata." Nagbangon siya at inuwi nga sa Israel ang mag-ina. Ngunit nang mabalitaan niyang si Arkelao ang nagahari sa Judea, kahalili ng kanyang amang si Herodes, siya'y natakot na pumunta roon. Muli siyang sinabihan sa panaginip, kaya't nagtungo siya sa Galilea. Sa Nazaret sila nanirahan upang matupad ang sinabi ng mga propeta, siya'y tatawaging Nazareno. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po ang lahat at makinig sa homilya. Magandang gabi po sa kanilang lahat. Maligayang Pasko po. So ngayon, pinagdiriwang natin sa gitna ng
Christmas octave, no, 8 days of celebration ng Pasko, yes, ay ang kapistahan ng banal na mag-anak na sina Jesus, Maria, at Jose. So, sa ating mga Kristiyano, lalong-lalo sa ating mga Katoliko, model family ang Holy Family. At dapat ang bawat pamilya sinisikap na maging banal na mag-anak. Katulad ni na Jesus, Maria, at Jose. Bakit mahalaga yon? Kasi nga, yung ating pamilya, sabi nga, basic unit of society yon. At ang pamilya, dapat doon nagsisimula ang pagtuturo ng pananampalataya. Dito nagsisimula ang pagtuturo sa mga bata ng mabuting asal, ng respeto, ng pagmamahal. Kaya pag pinakinggan niyo yung mga readings natin kanina, ating mga pagbasa, nakafocus lahat doon sa ano ba ang tungkulin ng tatay, ano ba ang tungkulin ng nanay, pati rin yung mga tungkulin ng mga magulang. Sa ikalawang pagbasa, nilinaw doon kung ano ba yung mga dapat na mga kaugalian natin o kaya yung mga characteristics na yung mga dapat ay meron tayo bilang mga Kristiyano. Hindi ito dapat na parang bago sa atin kasi ito ay dapat na isinasabuhay natin bilang mga Kristiyano. At siyempre, saan ba tayo umuwi araw-araw? Sa tahanan. At sa tahanan, dapat doon ay malinaw ang tungkulin ng magulang na binabantayan, no? Binabantayan para bang tinitingnan niya, ina-assess araw-araw, kumusta na ba ang aking mga anak? Maayos ba ang kanilang pananalita? Maayos ba ang kanilang maugali? 'Di ba? Yung tradisyon ba natin bilang pamilyang Kristiyano ay patuloy na nasusunod kasi alam nyo, yung pinakamahalaga dito ay yung unang mga panahon ng mga bata. Alam niyo po, nung ako ay parish priest, kapag ako ay nagpapaliwanag o kaya ako ay nagbibinyag, kaya may mahaba yung binyag pag ako. Kasi mahaba ang sermon. Pero lagi kong binibigyan ng diin ang kahalagahan na alam ng magulang yung kanilang tungkulin bilang Christian father and mother. Kasi alam nyo ba, sa panahon ngayon, marami sa mga nagpupunta sa simbahan para magpabinyag, walang kamalay-malay kung anong tungkulin nila sa pagpapalaki ng anak bilang Kristiyano. Totoo yun. Para bang naging ritual na lang o kaya parang nagiging, anong tawag doon? Tradisyon na dahil ako ay Kristiyano, pabibinyagan ko siya. Pero karamihan sa mga tatay at nanay, hindi naman siguro lahat, pero karamihan, parang sa kanila, parang, ay kailangan yan, parang enrollment lang yan sa school. Parang kailangan pagdaanan lang yan ng bata. Kasi kailangan yan sa school. Yun ang malungkot doon. Kasi lagi natin nakakalimutan ng buhay natin dito sa lupa ay paglalakbay patungo sa tahanan ng Diyos. At dapat maging malinaw saan, ano bang meron sa tahanan ng Diyos? At yung dapat alam natin na tahanan ng Diyos dito sa lupa, sinisimulan nating isabuhay sa ating bahay. Kaya pag nagbabasbas ng bahay, sinasabi natin, ang bahay binabasbasan. Pero mananatili siyang bahay kung ang mga nakatira doon ay hindi namumuhay bilang tunay na Kristiyano. At sinabi sa unang pagbasa ay isa sa pinakamahalaga na palatandaan, unang pagbasa, yung pangalawa, palatandaan ay merong pagkakaisa ang pamilya. Merong pagmamahal, merong respeto. Pag wala yon, wala kayong masasabing tahanan. Bahay lang yan. Boarding house. Kaya napakahalaga ng turo ng simbahan. Kasi
ang simbahan ang nagagabay sa bawat pamilya. Kasi bakit kailangan gabayan ng simbahan ang bawat pamilya? Kasi ang buong sambayan ng Kristiyano ay binubuo ng bawat isang Pilipinong Kristiyanong pamilya. Wala ang simbahang Kristiyano kung wala yung mga maliliit na simbahan sa tahanan. You are a little church. Minsan, akala natin, ordinaryo lang yung pamilya natin. Minsan ito isipin ninyo, halimbawa, binibigyan nyo ng malaking respeto ang mga pari, ang mga obispo. Di ba? Lalo-lalo na ang Santo Papa. Binibigyan nyo ng malaking respeto ang mga madre. Tama? Pero saan ba sila nanggaling? Sa pangkaraniwang pamilya. Sino ang nagtulak sa kanila para tupdin at sagutin ang tawag ng Diyos para maglingkod sa simbahan? Ang nagturo ang pamilya, ang magulang. Kaya ito yung sinabi sa ating, hindi ko lang nakita sa Tagalog pero sa English, pero ipapaliwanag ko. Sabi dito, in the Catholic Church, the family is the original cell of social life. Pinakamaliit siya na bahagi, pero original na bahagi ng social life ng tao. Sabi nga kasi ito ay isang institusyon na mula sa Diyos. A divine institution reflecting God's own Trinitarian love. Ito daw ay isang institusyon na banal kasi ito ay mula sa Diyos na nanggaling doon sa banal na Santatlo. Kaya napakagandang halimbawa ang banal na mag-anak. Si Jesus, si Maria at si Jose. Para bang kung ano'y nasa langit na isalupa nila. Pero hindi lang sila ang pwede nating tawagang banal na pamilya. Ang bawat pamilya natin pwede maging banal. At dapat maging banal. Kasi meron tayong tungkuling ipalaganap ang pag-ibig ng Diyos. At ang pag-ibig ng Diyos makikita lamang kung merong pag-ibig sa mag-anak. Trinitarian love. Sabi niya, serving as the primary place for faith formation. Dito daw sa pamilya nagsisimula ang pinakaunang pagtuturo o kaya paghuhubog ng ating kaalaman sa Diyos. Ang nanay kasi at ang tatay, sila ang dapat una sa pagsisimula pa lang magsalita ang bata, sila ang una magpapakilala kung sino ang Diyos. So kung meron kayong mga santo sa bahay, halimbawa, nagdadasal kayo, yung bata, pag maliit pa yan, wala pa yan siyang pakialam. Hindi pa niya yan alam pag 1 year old, 2 year old, 2 years old, o 3 years old, wala pa yan. Pero, makikita nila ang kahalagahan noon. Halimbawa ay alas 6 nagdadasal kayo, o kaya pagkatapos ng hapunan ay nagdadasal kayo ng rosaryo, titingin lang siya, mag-o-observe lang siya. Pero dahil ito ay ginagawa araw-araw, magiging kamalayan niya na mahalaga pala itong pagdadasal. Mahalaga pala itong pagrorosaryo. Magtatanong, ano ba itong rosaryo na ito? Hindi nadadala yan sa pagtuturo o pagbubunganga lamang. Kailangan makita nila na ginagawa ng magulang. Sabi niya, sabi dito, primary place of faith formation, love, and education in virtue. Education in virtue. Kung ano ba yung mga mabubuting asal at mga katangiang inaasahan sa isang nagmamahal kay Kristo. At ito'y nagsisimula sa mag-asawang kasal sa simbahan. Hindi ko sinasabi na hindi kasal sa simbahan, hindi kayang gumawa ng mabuti. Pero sinasabi natin, kung tunay tayong
nagmamahal sa Diyos at may respeto sa Diyos, may respeto tayo sa kanyang sakramento at pagpapahalaga sa pagsasama ng isang lalaki at ng isang babae sa kasal. Sa kasal. Kasi kahit na ikaw ay kasal sa huwes, hindi yan tanggap ng simbahan. Na ang hindi ko maintindihan, bakit yung mga nais mag-asawa sa huwes, hirap na hirap sila sa simbahan? Bakit sila hirap? Alam niyo ang isang sa mga problema ng mga gustong magpakasal? Sabi nila, pera daw. Kasi gusto nilang bonggang kasal. Hindi kailangan ng bonggang kasal. Hindi kailangan na pagkabawat mayroong yugto ng buhay natin, pagkakasal, pagbinyag, kailangan lagi maraming handa, maraming imbitado, maraming ninong at tinang. Doon tayo nagkakaproblema. Kinokomplikado natin ang buhay. Pinahihirapan natin ang ating sarili. Gusto natin alam niyo ba yun, makipagsabayan doon sa may kaya. Kaya naiinis ako minsan sa kultura natin. Alam niyo, bagong pari pala ako, yan ang tinitira ko. Kasi karamihan sa mga nakilala ko nagsasabi, hindi pa kami kasal, Father, kasi nag-iipon pa kami. Anong pinag-iipon nyo? Para gandang damit? Alam nyo, marami pa akong kaibigan kasi siyempre, alam nyo na nagtrabaho ako dati, nag-aral ako, nagtrabaho. 9 years ako nag-work bago ako nagpare o nagseminarista. So marami akong mga influential friends na ngayon ay matataas ng posisyon. Nung 23 lang nag-celebrate ako ng anniversary, 25th anniversary. Sa mga may kaya, ang 25th anniversary, mahalaga sa kanila, magsimba lang. Sabi, Father, gusto lang namin misa. Ilan kami sa misa? 3 lang sila, isang anak. Tapos yung staff namin sa HAS, 6 lang kami. Tapos kakain lang sa labas. Yun na sa kanilang mahalaga. Hindi nila kailangang maghanda ng marami. Hindi nila kailangang mag-imbita. Hindi nila alam niyo yung ang sa kanilang mahalaga, basta nakapagpasalamat kami sa Diyos, nagsimba kami sa araw na iyon. Kasi ginugunita namin yung araw ng aming kasal. At pinagpapasalamit namin ang 25 years of being together. Pero minsan yung mga simpleng buhay lang, yun pa ang gusto na maraming handa, gusto maraming bisita, maraming inaalala. Ang nakakalungkot, minsan galing pa sa utang yung mga pinaghanda. Kaya, mas nagiging mahirap ang buhay. Dahil pagpasok ng bagong taon, wala ng pera. Ginastos na sa handa. Anong dahilan? Kasi mayabang. Gusto ipakita sa maraming tao na ito ang estado namin sa buhay. Kaya naming maghanda. Mali yun. Mali yun. Kaya, ang pamilya, sabi niya, ito, sa komunidad na ito, ay pinagsisikapan ng maliit na pamilya dapat because a family is a community. It's the smallest of all communities. So dito pa lang, sabi nga, pinagsisikapan na. Galing po ito sa Catechism of the Catholic Church, ha? May pinanggalingan itong katuroang ito. Baka sabihin nyo, iniimbento ko lang. Sa CCC, Catechism of the Catholic Church. Sabi nga dito, it is a community, referring to the family, where members learn to live out the gospel values, practice mercy, and form an ecosystem of Christian witness with specific roles for spouses, parents, and children. Yun ang binasa nila kanina. Ano ba yung specific roles? Una yung tatay. Ano ba ang tungkulin ni tatay? Anong tungkulin ni nanay? Anong tungkulin ng mga anak? Di ba? Napakaganda. Sa unang pagbasa, Ecclesiastico o kay Sirach, ang sabi dito,
sapagkat ang mga ama ay binigyan ng Panginoon ng kapangyarihan sa mga anak at may kapangyarihan, may power. Hindi para lapastanganin ang mga anak. Kung kaya yung power na binigay yon, yung kapangyarihan na yon, para maturuan ng maayos at mahihanda ng maayos ang kinabukasan ng mga anak. Yung power na yon, ginagamit yon para maturuan sila ng mabuti, na tinatahak nila ay maganda at tama at mabuti. This power, yung kapangyarihang ito, ay para magwasto, hindi para manakit. Iba yung power na manakit, iba yung power na magwasto. Kaya nga, ang basihan lagi dito, ang pagmamahal ng ama sa kanyang anak, ang pagmamahal ng ina sa kanyang mga anak. Pag laging basis ay love, you will always find a way. Maghahanap ka talaga ng paraan na paano matuturuan ng bata na hindi nasasaktan. Pero minsan, ang tinatawag natin ay discipline. Kailangan talagang masaktan ang bata. Hindi physically na masaktan. Ibig sabihin, kasi kinokontra yung nais nila kahit ito ay mali. Sabi nga, pag pinapakita na ng ama kung siya ang ama sa tahanan, di ba, pag siya ang ama sa tahanan, ipaparamdam niya, ako ang may desisyon dito. Ako ang nasusunod dito. Kaya susunod ang bata pag nakikita niyang tunay ang amang sinasabuhay din ang tamang kautusan ng Diyos. Kaya nga kanina, binanggit yung mga characteristics. Sabi niya, sa sulat ni San Pablo sa mga taga-Koloso, sabi niya, ay dahil kayo hinirang ng Diyos, minamahal niya at pinili niya para sa Kanya, dapat kayong maging mahabagin. Dapat kayong maging mabait, mapagpakumbaba, mahinahon at mapagtiis. Saan matututunan ng mga bata yan kung hindi yan isinasabuhay ng magulang? So, ang mga bata, they only observe. Kadalasan yung mga nanay, yaw-yaw ng yaw-yaw, di ba? Pagkagising, gising na kayo, tanghali na. Kahit alas 7, tanghali na daw yun. Tanghali, alas 12. Di ba? Pero, yun. Kunyari, minsan, nagkakagalit ang magulang, ang nakikinaobserbahan nila, nag-away si nanay at si tatay. Kailan sila matututo ng pagpapatawad? Halimbawa, kung nagkasala si tatay kay nanay at nagsorry siya, doon nila makikita, napakahalaga pala ang magpakumbaba at humingi ng sorry sa isa't isa. Pag silang nagkamali, hindi sila matatakot. Oo, siyempre natatakot sila, nagkamali sila. Pero pag naranasan nila ang pagpapatawad ng nanay at ng tatay, makikita nila pag merong parang nakasakit sa kanila, pwede rin silang magpatawad. Yung halimbawa, ang pinakamagandang pagtuturo na pwede nating ibigay sa mga bata. Nawi-witness nila eh. May mga kaibigan ako, mga big time na mga, at dati ko nag-estudyante dati, minsan sabi ko, kakatuwa ka naman kasi nilalaro mo yung anak mo. Sinasayaw-sayaw mo pa. That time siguro yung estudyante ko, mga 28 years old lang siya, 29. May daughter siya na mga 4, 5 years old. Sabi niya, Father, kasi pag nasa bahay kami, nag-usap kami ng asawa ko, sabi niya, nag-usap kami, hindi kami gagamit ng cellphone sa loob ng bahay. So, dahil wala silang cellphone sa bahay, hindi humihingi ng cellphone o ng iPad ang kanilang anak. Pag sa bahay sila, family time. Di ba? Laging ang desisyon kung kaya ba nating turuan ang mga anak o hindi, nasa magulang. Kasi may batas ang tahanan. Kaya nga napakahalaga nung sinabi ni sa Ecclesiastico, sa Sirach, sapagkat
ang mga ama ay binigyan ng Panginoon ng kapangyarihan. This is where you will use your power. Alam mo kung ano makakabuti sa pamilya mo, then ipatupad mo. Pag nasa bahay tayo, walang cellphone. Halimbawa, pagkakain tayo, lahat dapat alas 7, nandito na sa lamesa, walang magdadala ng cellphone, mag-usap tayo, kakain tayo bilang pamilya. Pero iilan na lang ang gumagawa nun. Bakit? Kasi minsan, hindi lahat minsan, pag ang mga magulang mismo may pagkukulang sa mga bata, nako-compromise. Nahihiya sila ipatupad kasi meron silang pagkakamali o pagkukulang sa mga anak. Kaya, hindi ka talaga pwedeng magpatupad pag ikaw mismo hindi mo kayang isabuhay. Hindi pwedeng hindi nyo protektahan ang pamilya. Kasi yan ang gustong sirain ng demonyo. Pag sira ang pamilya, alam niyang masisira pagdating ng panahon ang simbahan ng Diyos. Pag ang bawat pamilyang Kristiyano hindi na marunong magdasal, ano mangyayari? Alam niyo, minsan nainis ako Tumawag sa akin yung pamangkin ko. Yung pamangkin ko, mga 30 plus na. So, malaki na yung anak niya, sabi niya. Tito, nainis ako. Sabi niya, Tito, si Megan, yung anak ko, marunong na siya magdasal. Sabi, ilang taon na ba yan? Sabi niya, mga 8, 9 years old. Oh, ngayon lang natuto yan. Hindi kasi po sa school. Anong sa school? Sabi ko sa kanya, ikaw ang dapat unang nagturo niyan. Nasermonan tuloy sa Pasko. Hindi ka ba nahihiya? Sabi ko, hindi ka ba nahihiya? Proud na proud ka pang sabihin na natututo siya, nagka-interest sa magdasal dahil sa school, samantalang ikaw ang dapat unang nagturo sa kanya. Sabi, hindi ako natutuwa sa balita mo. Naiinis ako sa iyo. Kasi, dapat alam mo yan. Kaya minsan walang saysay pag nag-aral ka sa Catholic school. Kasi pag uwi mo sa tahanan, wala ka naman nakikitang nagbibigay ng mabuting halimbawa. Sayang lang. Alam niyo, nung bata ako, grade school ako, nag-aaral ako ng piano. Pero wala kaming piano. So pupunta pa ako sa tita ko, kapitbahay lang namin para makapag-practice. Pero minsan, ayaw kong pumunta doon. Alam niyo bakit? Kasi nakakatakot yung tita ko, napaka-stricta. Napakalinis ng kanilang bahay. Tapos parang kailangan maayos yung behavior mo, gano'n. Wala namang problema sa behavior, kaya lang parang natatakot ka magkamali. So eventually, minsan ayaw ko nang pumunta doon. So pag nag-aaral ako, pag pupunta na ako sa teacher ko, parang walang improvement. Alam mo yon, kahit gusto mo palang mag-aral, kapag walang practice, hindi ka nag-i-improve, hindi ka gumagaling. Yung dating tinutugtog mo, yun lang din. Sa ating pagsasabuhay ng turo ni Jesus, kapag hindi natin siya ginagamit, makakalimutan lang natin siya. Kung hindi practice sa bahay ang magdasal, hindi talagang matututo ang batang magdasal. Nung time namin, nung bata pa kami, malinaw sa amin yun na alas 6, halimbawa, alas 6, gigising na maaga, tapos kakain. Ang kakain kami 6:30 kasi papasok ng school, alas 12 uwi kami. Pero yung gabi namin na schedule, alas 6 dapat nasa bahay na kami, alas 7 kakain kami, alas 8 magro-rosaryo na kami. Araw-araw. Naiinis ka. Pag bata ka, minsan naiinis kang magdasal. Kasi kailangan nakaluhod. Diba? At kailangan hindi nagkakamali. Pero siguro dumating na yung time na yung mami ko, minsan parang nagkamali na, okay na lang, nagkatatawanan na lang. Pero ibig sabihin, hanggat hindi nagbibigay ng halimbawa yung magulang,
walang mangyayari sa pamilya. At ito pa, isang statistics. Sabi nila, wala naman tayong limit, no? Sabi sa statistics po ito ha, pag ang nanay daw nagsisimba sa isang pamilya, mga 20% sigurado yung mga anak magsisimba. Pero napakaliit ng porsyento, 20%. Pero pag ang tatay ang nagsisimba, umaabot siya ng 87%, malamang magsisimba ang mga anak. Sa pamilyang Pilipino, kadalasang nagsisimba ang nanay. Kasi para bang merong kultura na feeling na yung pagsisimba ay pang babae lang. Kaya we are a church of women. Bilangin ninyo, ilang percent lang yung lalaki nandito. Totoo yan. Pero sa mga pamilya na ang tatay ay laging namumuno sa pagsisimba, sigurado yan, lahat magsisimba. At least karamihan magsisimba. Doon mo malalaman yan Pagkat tumapak na sa kolehiyo ang bata, kadalasan humihiwalay na yan sa magulang kasi papapasok na sa ibang eskwelahan o ibang lugar. At yung batang iyon, kahit na wala na yung pamilya niya, magsisimba pa rin siya. Pero kung wala man sa kamalayan ng pamilya magsimba, wala talagang mangyayari. Pag titingnan natin si Maria, si Jose, alam nating Diyos si Jesus. Pero alam natin nung si Jesus ay lumalaki pa lang, dinidiscover lang din niya yung kanyang pagiging tao at yung kanyang pagiging Diyos. Pero ang mabuting halimbawa ni Jose at ni Maria, nakita naman natin sa kwento ng Ebanghelyo, laging sumusunod si Jose sa utos ng Diyos sa pamamagitan ng panaginip niya sa mga tinuturo ng anghel. Si Maria, di ba, sumunod din siya sa nais ng Diyos. Ang kanilang pagsunod, ito ay nakita ng Panginoong Hesus. Kahit ang Panginoong Hesus na tao, sa kanyang pagiging tao, kailangan niya ng mabuting halimbawa. Kaya siguro hindi naging mahirap sa kanya. Kasi bilang Diyos, alam niyo nature na yun, na pakipag-usap sa Ama, pero yung contribution ng kanyang nanay at tatay, napakahalaga. Kaya sana mga kapatid, sa pagdiriwang natin sa kapistahan ng banal na mag-anak ni na Jesus, Maria at Jose, tingnan natin ang ating pamilya. Hindi pa huli ang lahat. Tingnan natin yung mga tungkulin natin bilang tatay, bilang nanay, at bilang mga anak. Tayo ay dapat, sabi nga, pinagmamalaki natin yung pamilya natin mga Pilipino. Sabi kasi tayo daw ay hospitable. Minsan hospitable tayo sa mga ibang tao, lalo na sa foreigners. Pero minsan sa kapwa natin magulang, minsan sa kapatid natin, hindi tayo ganon. Crazy, no? Ang bilis tumulang sa iba. Pero minsan, sa mga mahal sa buhay, pinagkakait ang tulong. Nasaan yung pinagmamalaki nating pagpapahalaga sa pamilya, sa ating mag-anak? Nawawala na ang dahan-dahan. Kaya kailangan tayong bumalik sa katuroan ng simbahan, sa halimbawa ni Jesus, ni Maria at ni Jose, kung sino dapat ang ating pamilya. Dahil ang mukha ng pamilya nila, dapat yun din ang mukha ng ating pamilya. Kung merong pag-ibig, respeto, merong pagmamahal, merong paggalang sa pamilya ng na Jesus, Maria at Jose, dapat meron din sa atin. Huwag nating baliwalain. Huwag nating hayaan dumating sa pagkakataon na nawala na yung mga mahal sa buhay, doon pa lang natin naisip, kailangan ko pala siyang bigyan ng pagmamahal at pagpapahalaga. Huwag nating hintayin na sila ay nasa hukay na para isipin natin gusto nating magbago at makabawi sa kanila. Ngayong kapiling natin sila, ngayon ang panahon
na dapat natin ipakita ang ating pagpapahalaga at pagmamahal. Dahil dapat natin ipakita ang ating respeto at tunay ngang tayo ang mga alagad ng Diyos. Amen.